Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. GMRC Grade 1, Quarter 1, Week 2, Day 1, Pagiging totoo sa pamamagitan ng mabuting pagkikipag-ugnayan sa kapwa. Content Standard. Natututuhan ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagkakaroon ng kaibigan. Performance Standard. Na isasagawa ng mag-aaral ang pagbabahagi ng wastong paraan ng pagkakaroon ng kaibigan upang malinang ang pagiging totoo. Para naman sa ating learning objective, na ipakikita ang pagiging totoo sa pamamagitan ng mabuting pagkikipag-ugnayan sa kapwa. A. Naiisa-isa ang mga wastong paraan ng pagkikipagkaibigan. B. Naiuugnay ang pagkakaroon ng kaibigan sa pagbuo ng ugnayan sa kapwa na tanggap ang pagkakapareho at pagkakaiba ng mga tao. C. Nakapagbabahagi ng mga wastong paraan ng pagkikipagkaibigan, halimbawa, paggamit ng magagalang na pananalita, pag-unawa sa pagkakaiba-iba, wastong pagtawag sa pangalan. Mga bata, alam nyo ba kung anong ibig sabihin ng kaibigan? Marami ka bang kaibigan? Sino-sino ang kaibigan mo? Alam nyo ba kung anong ibig sabihin ng kaibigan? Ang kaibigan ay isang uri ng tao na maaari mong hilingan ng tulong sa oras ng pangangailangan. Kabaliktaran ito ng kaaway. Ang kaibigan ay isang uri ng tao na laging nakaagapay sa iyo. Ito ay mga tao na pinili mong pag-aalayan ng personal na ugnayan, kalakip ang pagmamahal at pagmamalasakit. Bakit kaya malungkot at nag-iisa ang bata? Narito ang mga wastong paraan ng pagkikipagkaibigan. Una, matutong makipagkilala sa iyong mga kaklase. Pangalawa, pag may libre kang oras, makipagkwentuhan ka sa kanya o kanila. Pangatlo, ipakita mo sa kanila ang totoong ikaw na alam mo na magugustuhan nila sa iyo. Pang-apat, maging aware ka sa mga binibitawan mo sa salita. Pang-lima, huwag kang maging mapili sa kakaibiganin. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Bibigyan ng guro ang mga mag-aaral ng mga emojis. Gagamitin nila ito kapag ang guro ay magpapakita ng iba't ibang larawan. Ipapahiwatig nila ang kanilang saloobin sa pamamagitan ng pagtaas ng emoji na naaayon sa kanilang nararamdaman tungkol sa nakitang larawan. Tandaan, ang tunay na pagkakaibigan ay hindi lang basta kamustahan. Kailangang makita sa iyo at sa kaibigan mo ang pagmamahal, empatya, pagpapasensya, at pagpapatawad at pagiging totoo. Ang mga katangiang iyan ay makakatulong para maging kapaki-pakinabang ang pagkakaibigan. Ngayon, sagutin ng tama o mali ang pangungusap. Isulat ang sagot sa kwaderno.
Narito naman ang inyong takdang aralin. Sa isang buong papel, sumulat ng mensahe ng pasasalamat sa itinuring mong tunay na kaibigan. Day 2. Pagiging totoo sa pamamagitan ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ano ang pagkakaiba ng dalawang bata? Ngayon ay pagmasdan ang larawan. Mapapansin sa larawan na magkakaiba ang kanilang itsura, kulay ng buhok, laki at tangkad, pero sila ay magkakaibigan. Ang pagkakaibigan ay may pagmamahalan, pagpapasensya, empatya at pagiging totoo. Ang pagkakaibigan ay tanggap mo ang pagkakaiba ng bawat isa. Ngayon mga bata, subukang sagutin ang mga katanungan. Una, ang iyong kamag-aral ay hirap sa paglalakad kung kaya walang gustong makipaglaro sa kanya. Ano ang gagawin mo? Pangalawa, nakita mo tinulak at pinagtatawanan ng mga bata ang babaeng maitim at kulot ang buhok. Ano ang gagawin mo? Tandaan, ang pagiging totoo sa kaibigan at pagtanggap at respeto sa kabila ng pagkakaiba ng isa't isa ay tanda ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod ng tama o mali. Una, awayin ang mga kamag-aral na may kakaibang kulay. Tama ba ito o mali? Ang sagot ay mali. Pangalawa, pagdudahan ang katabi sa klase. Ang sagot ay mali. Pangatlo, makipagtulungan sa paglilinis ng silid-aralan. Ang sagot ay tama. Pang-apat, bulihin ang mga mahihinang kaklase. Ito ay mali. At panglima, tulungan ang mga kaklaseng nahihirapan sa mga aralin. Ang sagot ay tama. Mahusay mga bata. Ngayon naman ay narito ang inyong takdang aralin. Isulat at sagutan sa kwaderno. Day 3. Pagiging totoo sa pamamagitan ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ano ang pagkakaiba ng dalawang bata? Makinig sa maikling kwento tungkol sa mga mag-aaral ng Eskwela Masaya. May bagong lipat na bata sa Eskwela Masaya. Siya si Ben. Siya ay hirap maglakad at mahiyain na bata. Malimit siyang makisalamuha sa iba niyang kaklase. Isang araw, nakalimutan niya ang kanyang baon. Oras na ng merienda at siya ay gutom na. Para hindi mapansin ng kanyang guro at mga kaklase na wala siyang baon, ay nagpunta na lamang ito sa banyo. Nang bumalik siya ay laking gulat niya na meron ng tinapay, biskwit at juice sa kanyang mesa. Nag-ambagan ang kanyang mga kaklase para bigyan siya ng makakain.
Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang pangalan ng paaralan? Pangalawa, sino ang bata sa kwento? Pangatlo, ano ang naging problema ng bata sa kwento? Pang-apat, paano nasolusyonan ang problema ng bata? At panglima, anong ugali meron ang kanyang mga kaklase? Ngayon ay ipapangkat ng guro ang mga mag-aaral sa tatlo at ang bawat pangkat ay tatawaging Team Happy, Sad at Angry. Ang gagawin ay paint me a picture. Sabay-sabay nilang gagawin kung ano ang sasabihin ng guro na kailangan nilang ilarawan. Kung sinong pangkat ang pinakamabilis ay bibigyan ng guro ng premyo. Ngayon naman ay tatanungin ng guro kung naging masaya ba sila sa kanilang ginawa kasama ang kanilang kaklase sa kabila ng pagkakaiba-iba nila. Ang pagkakaibigan ay may pagmamahalan, pagpapasensya, empatya, at pagiging totoo. Ang pagkakaibigan ay tanggap mo ang pagkakaiba ng bawat isa. Subukan mong sagutin ang mga katanungan. Itaas ang kamay kung nais sumagot. Ang iyong kaklase ay mataba. Ayaw siyang isali sa laro. Ano ang gagawin mo? Naniniwala ang pamilya nila Ron na bawal kumain ng karne. Pinagtatawanan siya ng iyong mga kaklase. Ano ang gagawin mo? Tandaan, ang pagiging totoo sa kaibigan at pagtanggap at respeto sa kabila ng pagkakaiba ng isa't isa ay tanda ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ngayon naman, lagyan ng masayang muka kung ang ipinahahayag ay tama. Una, itinayo ko ang aking kaibigan na nadapa. Pangalawa, tanggap ko ang itsura ng aking kaibigan. Pangatlo, hindi ako nakikipagkaibigan sa hindi maganda. Pang-apat, sumasama ako sa mga kaibigang mabuti. Panglima, pinagtatawanan ko ang isa sa mga kaklase kong mataba. Day 4, pagiging totoo sa pamamagitan ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod. Ano ang ginagawa ng mga mag-aaral? Naranasan mo na bang makipagkwentuhan sa iyong mga kamag-aral? Bakit kailangan nating maging mabuti sa lahat ng ating mga kamag-aral? Ngayon naman ay pakinggan ang usapan ng magkaibigan. Hello Delton! Masaya ako sa ating klase ngayong araw. Ako din, Joseph. Masaya ako dahil tinulungan mo akong matutong magbilang. Maraming salamat. Walang anuman, Delton. Makinig ka lang din lagi kay Ma'am. Tara na at uwian na. Paalam, ingat sa pag-uwi. Maraming salamat, Joseph. Ikaw ay tunay na kaibigan. Paalam at ingat din pauwi. Ano ang tawagan ng magkaibigan? Paano mag-usap ang dalawang magkaibigan? Sa inyong palagay, maayos ba ang pananalita ng dalawang bata? Iginagalang ba nila ang isa't isa? Katulad ng nasa larawan, mapapansin ninyong nag-uusap ang magkakaibigan ng mayroong paggalang, paggamit ng magagalang na pananalita. Sa kaibigan na nakatatanda, maaari tayong gumamit ng salitang po at opo. Huwag din tayong gagamit ng mga salitang makakapanakit sa ating kaibigan. Kapag nakikita natin ang ating kaibigan, maaari natin itong batiin ng magandang umaga,
magandang tanghali, magandang gabi, at maaari din tayong magpaalam kung tayo ay aalis. At kung tayo ay nakasakit sa damdamin ng ating kaibigan, maaari tayong humingi ng paumanhin. Mga bata, sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Una, bakit kinakailangan na gumamit tayo ng mga magagalang na salita sa ating kaibigan kapag tayo ay nakikipag-usap? Pangalawa, bakit kailangan natin igalang at respetuhin ang pagkakaiba natin? At pangatlo, bilang isang batang may kaibigan, paano mo minamahal at tinatawag ang iyong kaibigan? Tandaan mga bata na kailangan maging magalang sa ating mga kaibigan. Gumamit tayo ng magalang na pananalita at humingi ng paumanhin kung tayo ay makakasakit ng damdamin ng ating kaibigan. Dito nagtatapos ang ating aralin. Mahusay mga bata! Hanggang sa muling pag-aaral! Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!